Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong clinging, holding on, obsessing, spying, depth, awareness, importance, value, at distance, separation, space, blockage. Well, ang dating sa akin, separation reading to. May someone na di pa makamove on dito sa part na to. Nalaman lang ang importance ng person niya noong naghiwalay na sila. So, yung someone na obsessed pa rin dito or di pa rin makamove on dun sa person niya, siya yung feeling trapped dito. Okay? Feeling broken siya dito kasi ang cause pala ng separation ay third party. Di ko lang masabi kung sinong third party, kung family, friends, or someone else. Pero isa lang ang direksyon. Nung naghiwalay, dun lang na-realize yung importance nung karelasyon. So, yung naka-realize nitong importance ng relasyon ay yung nagloko. Okay? Pero again, yung niloko ay feeling trapped pa rin kasi mahal niya pa rin yung nagloko, yung cheater. Tapos yung cheater naman, na-realize niya lang yung importance ng partner niya noong hiwalay na sila. Pero yung broken dito, itong niloko. Anyways, alamin natin ano ba tong third party dito na maaring yun yung naging cause ng separation. So, sino? Well, ang possible third party natin ay maaring literal na third party.
in a way na may someone else. So, ibig sabihin, second lover. Kasi nagka-duality dito. Ito naman lover. Ito ay option. Maraming option. So, probably third party ng other lover. Ngayon, kuha tayo ng ibang information. Tanggalin ko na to. Wala na tong silbi. Pero wait lang. Kuha ko ng ibang deck. Anong iba pang mensahe nung cheater ba? Doon sa bida natin. So sabi, rejecting you was protecting myself. I was being selfish. So yun yung reason kung bakit niya ni-reject. Or bakit siya nakipag-iwalay, or bakit nagkaroon ng third party yung cheater, ay dahil selfish nga siya. Pinaprotektahan daw niya yung sarili niya at selfish siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang protektahan ng sarili niya, pero again, more like selfish siya. So sabi dito, I depend on you too much to let you go. I have codependency issues. So, yun nga. Diba, yung kanina, na-realize niya lang yung importance. Ito. Nung partner niya, na-realize lang nung cheater yung importance ng partner niya. O value. O doon siya nagkaroon ng awareness sa importance at value ng partner niya noong naghiwalay na sila. Nung ipinalit na niya sa third party. Na parang napag-compare niya na mas better yung partner niya kaysa dun sa ipinalit niyang third party. So, dito niya ngayon na-realize na hindi niya pala kayang i-let go totally yung partner niya. So, nagmukha na siyang regret. Ay, ba't ba ito? Yung isa pala. Yung isang deck. I feel alone in the dark. Where is my light? So again, kaya lang niya nararamdaman to, yung alone, feeling nasa darkness. Kasi nga, nagre-regret siya sa napili niyang option. Pinili niya kasi yung third party. So ngayon, napag-compare niya na mas better pala yung partner niya kaysa dito sa third party. Kaya ayan, parang sad siya dito, confused, at somehow parang nagre-regret sa napiling desisyon. Kaya iwalay na nga sila. Pero yung partner niya, kahit ganun pinagpalit yung partner, yung original, dun sa third party, somehow mahal niya pa rin yung yung cheater. Mahal niya pa rin yung cheater. Anyway, ano kayang susunod na deck? Ito na lang. Future outcome na tayo. Anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon? So, yung kwento natin, pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Pero isa lang yung direction. Okay? Ito yung potential outcome. Oh.
So, syempre, yung bida natin ay yung niloko, di ba? Well, ang dating magkakaroon ng clarity dito yung cheater at hihiwalayan niya yung third party. Para bang wish come true para dun sa original. Kasi yung original, mahal niya pa rin yung cheater kahit na pinagpalit siya sa iba. So, ganun dating. May wish come true dito. Probably ang wish ng bida natin o yung original ay maghiwalay sila. Mukhang magkakatotoo. Kakaiwalay yung cheater at yung third party. Mukhang yun yung magkakatotoong wish ng bida natin na niloko or ng original. Anyways, punta na tayo dito. Sa clue. Saan ba yung clue? Ito yung possible partner ng Aries sa reading na to. Ex-partner kasi walay na sila eh. Virgo, Sagittarius, Mercury. So, Gemini, Virgo ulit. Specifically, Virgo. Ay, meron pa pala. Kung hindi to para sa inyo, itong reading natin, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo? So, ito yung possible zodiac sign niya nung kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading na to. Aries, Virgo, Capricorn. Iba pang clue. So, same instruction. Kung di man tumama sa inyo itong clue natin, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may pregnant dito. Whether nangyayari na to, pregnant na. So, may someone na pregnant na or mangyayari pa nga lang. Basta may clue, pregnant. Oval shape ang face. Skin condition, may sakit sa balat. So, may someone na may sakit sa balat. So, yung tatama ng reading natin na clue ay yung mag-lovers, third party. Ngayon, kung di para sa inyo tong reading, di para sa kakilala nyo. So, yan. Yung mga tatama ng clue. Skin condition, sakit sa balat. Ito, practitioner. So, pwedeng lawyer, doctor, or mataas ang pinag-aralan. Or tinapos. Or position sa trabaho. Ngayon, kung di ganun, di sabihin na lang natin may someone na may trabaho kasi hindi naman lahat ay may trabaho. Anyways, again na tayo dyan sa part na yan, pero may susunod pa tayong deck. Okay, ibang senaryo na. Hindi na to magkarugtong dun sa kanina. So, ano pang mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Maraming pwedeng case. Baka mabuntis yung iba sa inyo kung yun ang wish. At ang magiging baby ay girl. Or baka buntis na. Ngayon, wala pang ultrasound. So, malalaman na baby girl pala. Sabihin natin may anak yung iba sa inyo or paboritong pamangkin or ewan kung sino to, basta batang paboritong babae na suswertehin.
Kasi may doubtful tayo. Suswertehin or may magandang mangyayari sa buhay niya. So, kung anak to o pamangkin, edi may award siya, award, mataas grades sa period na to. Ngayon, kung walang anak yung iba sa inyo, wala namang paboritong pamangkin na babae, edi kayo to, regardless kung babae o lalaki. So, itong representation nito ay sabihin nating may biglang prosperity, abundance na maaring mangyari na hindi inasahan kasi parang walang pakialam. Ganyan ang dating, carefree, walang pakialam, tapos biglang may dumating na swerte or opportunity. Ganong dating, yung sabihin nating hindi nga inasahan, tapos kusa na lang dumating itong abundance, prosperity, or pwede rin itong reconciliation kung may nakaaway. Ay, 16 minutes pa lang pala to. Dagdagan na rin natin. So ngayon may house tayo dito at sun. So sabihin natin may nakaaway ang iba sa inyo, ito ay family member. Possible ang reconciliation. Whether kapamilya to or kaibigan. So again, possible ang reconciliation. Ngayon, yung iba magiging somewhat creative. Doon sila magiging creative sa mismong bahay nila, sa loob ng bahay. Doon sila makaka-isip ng new idea habang nasa bahay. So again, habang nasa bahay, doon sila magiging creative, or kung di man ganun ay makakapagpahinga ang iba sa inyo, masaya sila, komportable habang nasa bahay sa period na to, or bakasyon siguro, posible pag bakasyon sa hometown. Ano ba? So whether yung iba sa inyo yung bi-visit sa friend o family member, o may family member or friend na magbi-visit sa iba sa inyo sa period na to. Parang yung iba sa inyo ay madalas nasa bahay na lang dahil nga parang comfortable sila doon, or magiging introvert siguro yung iba sa inyo sa period na to at nasa bahay lang. Ngayon, sabihin natin pambayad sa upa, meron naman upa sa bahay. Wala nang may isip. Anyways, ito nang uli. Octopus, oh. Ay, yun lang. May tayong page 4. Octopus. Ito, paano yun? Oh, ay, ano to? Ang dating sa akin, may mga idea ang iba sa inyo na hindi sasang-ayunan ng iba, or papasok na dito yung unorthodox, unconventional way of thinking na hindi nakaugalian or wala sa tradisyon
So dahil dyan, may mga taong hindi sasang-ayon or magagalit. So ganun ang dating sa akin sa sitwasyon na to. Ngayon, ibang case ay may mga taong copycat na nanggagaya ng idea, tapos kiniklaim nila na kanila daw yung idea na yon, pero ang totoo ninakaw lang yon. So again, dito na papasok yung gaya-gaya. Ngayon, ibang case, sabihin natin may trabaho yung iba sa inyo na para bang tatambakan ng mga trabaho ng ka-workmate niya. Yung iba sa inyo, hindi nyo naman trabaho. Hindi naman trabaho ng iba sa inyo, pero ipapagawa sa iba sa inyo. Yun yung pwedeng maging cause ng problem dito or conflict. Or hindi nyo naman trabaho, tinatrabaho nyo. Ganyan ang dating. At 21 minutes na. So, lipat na tayo sa huling deck. Ito ang huling deck. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero ito ay magiging or magsisilbing general advice sa period na to. Ayan. So, sabi, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. So, all about friendship pala to. Importance ng friendship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.